Ang video naman ito, Paps, tungkol naman to sa motor na ayaw umandar at walang kuryente na nailabas dito sa ignition coil. Ito yung high tension wire ng ignition coil. Bago natin gawin, itesting muna natin isa-isa. Yun ko muna yung susian para matesting natin kung wala ba talagang kuryente na nailabas. Ito yung post button nya sa starter button. Yan, wala talaga siyang nailabas na kuryente. So ibig sabihin nito, walang supply na kuryente ito, kaya ayaw umandar yung motor. Pero hindi pa tayo nagkatapos dito sa high tension wire na to. Punta muna tayo dito sa may itong wire na to na maliit. Ito yung papuntang CDI naman. Titesting din natin to, baka sakali. Yan, wala pa rin kuryente na nilabas. Testing ko ulit. Wala pa rin talaga. Dapat mayroong spark 2 ng kaunti. At ito yung gawa natin ng paraan kung paano siya mapa-andar ulit at paano may palabas yung kuryente. Maps, bago tayo magpatuloy, subscribe mo ako para updated ka palagi sa mga videos na i-upload ko. Testing ko tong ignition coil, walang kuryente. Pati ito, wala rin kuryente. So ngayon gawa natin ng paraan to kung paano magkaroon to ng kuryente. So isahin muna natin yung paano mag-troubleshoot nito. Kaya pala kanina walang kuryente, naglulus pala siya. Kaya ngayon hinihinang ko. Tapos papakita ko na rin sa'yo kung paano mag-testing ng pulser na hindi binubuksan to, itong stator. Ito lang yung iti-testing natin. Tapusin ko lang yung paghihinang. Yan, nabalutan ko na ng electrical tape. Ngayon naman, i-share ko lang sa iyo kung paano ko siya ginawa at paano ko napaandar ulit. Ito lang mga ginagawa ko, paraan para makuha ko kaagad yung sanhi ng problema sa motor na to. Inisa-isa ko yung mga dapat gawin para malukit agad yung problema sa motor. Tapos ngayon, dito muna tayo mapunta sa CDI. Itong CDI na to, naka 4-pin CDI na ako, pero dati kasi yung stock nito is 5-pin to. 5-pin yung wire niya. Kaya ang ginawa ko, convert ko sa 4-pin. Kaya ano na siya ngayon, 4-pin CDI na siya. Nagtaka lang kasi ako, nawalan ako ng kuryente. Kaya dali-dali kong binaklas yung yung motor ko, kasi nabiyahe kasi ako araw-araw. Masyadong abala to pag ang trabaho ko maabala. Kaya ginawa ko to ngayon kahit gabi. Tingnan mo to. Yan, gabi yan. Gabi na ako gumagawa. Ngayon, tuturo ko sa iyo kung paano mag-troubleshoot na walang kuryente. Kahit na-check mo na yung ignition coil tsaka yung connection na papuntang CDI. Ngayon turo ko muna sa iyo yung mga connection dito sa 4-pin CDI na to. Itong gitna, huwag mo na itong pansinin kasi wala na talaga to. Disable na tong connection na to. Itong kulay green, ito yung ground. Ito yung ground. Parang sa battery lang din yan. Body ground ng motor. Ito yung kulay green. Solid kulay green. Tapos ito naman yung black na may lining na pula. Ito yung accessories wire or positive connection ng
motor. Kung sa battery pa ganito. Yan. Ito yung positive. Kaso nga lang, itong black na may lining na pula, accessories wire to kasi nagtap lang ako dito sa susian. Yung bang pagsusi, tsaka na siya gagana. Kasi mahirap kasi sa direct sa battery. Kasi nagtap lang tayo, baka mabilis malubat yung battery pagka sa battery tayo mismo magtap. Kaya sa accessories wire to gagawin nyo pagka nag battery operated kayo. Basta positive connection, negative connection. So, dito naman tayo. Ito yung blue na may lining na dilaw. May lining na dilaw. Ito naman yung pulsar. Yung papunta naman tong pulsar sa stator. Ituro ko sa iyo kung nasaan yung pulsar nakalagay. Andito sa loob nito. Dito sa loob yung pulsar niya. Kukuha ako ng pulsar para maintindihan mo talaga kung ano yung pulsar. Ito yung tinatawag na pulsar. Ito yun. Ito yung kabuuan na kasama sa stator. Yan. Ito yung stator niya. Itong pulsar, dito to. Itong kulay blue na may lining na yellow. Ito yung pulsar. Tapos ngayon naman ito pinaka-last, itong black na may lining na dilaw pa din. Ito naman yung ignition. Papuntang ignition coil to. Ngayon gamitin natin yung tester natin. Maghanap muna tayo ng positive connection dito sa CDI. Yung isang wire, idikit mo sa body ground. Tapos ngayon, hanapin natin yung connection ng positive kasi naka body ground tayo, kaya hinahanap natin yung positive connection. Subukan muna natin dito sa may battery. Yan. Pero pag ano mo yan sa ground, diyan gagana. Kailangan sa positive lang siya. Gagana siya. Testing natin dito, ito yung accessories wire. Kailangan may ilaw to. Kailangan mo natin yung susian. Kasi di naman ilaw to, itong accessories wire na to, kung di naka-on yung susian. On muna natin. Yan. Natanggal pa, ditanggal na kasi yung susi ko. Tapos tusok mo siya dito. Pag umilaw to, ang ibig sabihin niyan, good yung connection nitong accessories wire. Yan. Kailangan umilaw. Yan. Ay ibig sabihin na to, good yung connection ng wire na to. Tapos ngayon, okay na tayo sa positive connection. Ngayon naman, hanapin naman natin yung negative connection. Tanggalin ko lang tong body ground. Kaya naman, itong isang connection ng tester, ilagay mo siya dito sa positive connection ng battery. Testing natin yung natitirang tatlong wire. Kasi na-testing natin yung isa. Kasi naganap tayo ng positive. Ngayon naman, maghanap tayo ng negative connection. Yung isang wire nakalagay dito sa positive. Ngayon naman, dito tayo magsimula sa green. Tusukin din natin ulit to. Pag umilaw, yan, good ang connection. Isa pa. Yan. Ang ibig sabihin na to, good ang connection. Ngayon naman, dito naman tayo sa yung blue na may lining na yellow. Ito yung pulsar. Ito yung ititesting natin ngayon kung gumagana yung pulsar dito sa loob ng stator. Pagawin natin dito,
tusok-tusukin natin itong pulser, connection ng pulser dito, wire na to. Tapos itapat natin to sa body ground. Kailangan pag gawin natin, kailangan naka-on yung susian. Gawin muna natin. Tapos tusukin natin to dito. Pag ganun-ganun natin, ganyan-ganyan lang natin, huwag natin i-steady. Tapos kailangan dito may nalabas na kuryente. Pag tusok natin dito, ganito lang pag troubleshoot kung masiguro mo talaga kung may kuryente sa pulser. Matisting mo talaga kung sira ba yung pulser o hindi. Kailangan may nalabas na kuryente dyan. Ito, tusok-tusokin ko na, di ko na mapakita sa inyo. Dito ko na lang sa baba ipapakita ko. Pag may nalabas na kuryente dito, ang ibig sabihin nito is good yung connection. Ito parang wala pa ata. Ayan. Pansin nyo yan? Ang ibig sabihin nito, good yung connection nya. Ayan. Papaandaran natin to kasi ang importante may nalabas na kuryente dito. Tapos pag testing naman, kung okay yung connection dito sa may ignition coil, ang gagawin mo dito, ganun pa rin ang gagawin mo. Test light pa din. At nakalagay pa rin yung isang wire natin dito sa positive connection. So ito yung tinisting natin. Ito yung pulser, tapos ito ignition coil. Ang gagawin natin, itusok lang natin to. Kahit naka-on or naka-off yung susian mo, yan. Kahit i-off natin yan, yan, off. Iilaw at iilaw pa rin to. Ito, pakita ko sa'yo. Yan, kailangan nakailaw yan. Kasi papunta tong ignition coil dito. Kasi pag nakailaw yan, walang problema yung ignition coil natin. Tsaka yung connection nya, yung wiring ito. Pag inuhugot ko to, kailangan mamatay to. Kita mo, namatay. Balik ko. Yan. So ibig sabihin nito, walang putol yung wire. Yan. Walang putol. Problema lang pala niya kanina ay ito, yung connection niya dito. Kasi hindi ko siya nahinang, kaya pala naglulos. Kasi binuhol ko lang, ngayon hininang ko na. Ganun lang pag testing. Ngayon, testing natin ito, paandarin natin to. Kahit gabi na, saglit lang naman. Kasi ngayon, ibalik ko na tong spark plug cap. Tapos paandarin natin. Yung wala yung susian. Yan. Pasensya na sa kapitbahay. Kailangan na mapaandar kasi para makabiyahe bukas. Yan. Testing. Diba? Ganun lang pag troubleshoot. Isa pa. Baka maya di na naman under. Try natin ulit. Ay. Yan. Good na to. Pasado na. Wala pala yung problema. Yung connection lang pala dito. So hanggang dito na lang mga paps. Paalam na. Susunod na video na lang. Kain ko lang. 12 na kasi ng gabi.